Amen, amen. Did you enjoy our singing? Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid, yan sinasabi ko sa inyo, isa sa mga bumubuhay po sa ating pong pananambahan ay walang iba kundi yung ating awitan. Kaya mga kapatid, every time na tayo po ay aawit, ibigay natin yung dapat nating ibigay na pag-awit sa Panginoon. Yan ay form of our praises sa Panginoon. Amen. Kaya maganda po, maaawit natin ng malakas at masigla yung awitin na yon kanina kapag nauunawaan po natin yung mensahe. And ang nakakaunawa po niyan, yung talagang, kung ramdam nyo talaga, nasubukan nyo talaga that He's constantly abiding with you, kaya tayo nandito ngayong umaga, ay malalakasan nyo ang pag-awit. Amen! Alright, so ngayon mga kapatid, ay tutuloy po tayo sa ating pong Sunday School lesson. And brethren, we are always on the series of the Christmas season because it is a very important, mga kapatid, na ang bawat isa po sa atin ay maliwanag sa atin. Lagi ko po itong binabanggit dito at paulit-ulit ko po itong babanggitin dito. The reason bakit natin pinag-aaralan ito, para hindi po tayo maging ignorante sa implikasyon at sa gustong ituro sa atin ng Panginoon. It's very important that we understand why we believe on things that we are practicing in our church. Amen. Hindi pwede yung basta lang tayo punta sa simbahan, pag-trip lang. Minsan papasok tayo minsan ng simbahan. Parang wala tayong kaamor-amor. Papasok tayo na nakasimangot. Di ba ba? Tinan nyo. Tinan yung katabi nyo. Ay, bigla na silang ngumiti. Kaya minsan papasok ka sa simbahan, nakasimangot Kasi wala pa sa isip natin kung anong gagawin mo sa loob ng simbahan. Yeah? Maganda yung pagpasok mo, alam mo, uupo ka dyan, makikilala mo na naman ang Diyos. Ngayong Christmas season, alam natin, pumasok tayo sa loob ng simbahan na ito para maunawaan natin bakit may Christmas season. And what's the purpose o kung anong ginagawa sa atin? What can the Christmas season do to us bilang mga mananampalataya? Napaka-importante niya mga kapatid. Amen! Kaya huwag kayong mag-alala, introduction na po yan. Kasama na sa oras natin yan. And alam ko naman, sabi nga ni Sir Roy, bilang kami nag-MC dito, we make sure na mahabol niyo yung last full show. Alright, so alam naman natin yan. Minsan, nag-fellowship kayo ng family nyo by lunchtime. Pag gusto lahat ng pastor natin yan, na pag-uusapan yung pinag-aaralan natin sa loob ng simbahan. Amen! Again, on this Christmas season, dito po sa ating Sunday School lesson ngayon, we're going to talk about, once again, pag-uusapan natin muli mga kapatid, yung hindi naman but one of the important implications ng Christmas season sa buhay ng isang Kristiyano. Alright? It is very important that we have to understand this so that we will not be lost sa bagay po na ito at hindi tayo makasabay lang sa uso. Alam niyo po, bantayan po natin yan because maaaring sabihin natin na maliwanag naman sa akin, alam ko na yan, matagal na akong miyembro ng simbahan, pero tandaan niyo po, diyan tayo madaling masway ng dyablo. Do you believe that? Amen? Alright, we'll read two passages. Ngayon pong, ano po na ito, umaga. Matthew chapter 2. We'll read Matthew chapter 2. Mamaya, dito rin tayo ulit. Pansinin niyo po sa mga preachings. Every time I'm preaching about during Christmas season, ay umiigot po ako sa mga talata po na ito dahil napakadami mga kapatid ang implikasyon ng Christmas season na dapat nating matutunan. You see, we had to understand things biblically and not do things ignorantly. Alright? Matthew chapter 2 verse number 1 and then mamaya lilipat tayo sa book of Luke. We'll read the account of the wise men and we'll read the account of the shepherds. Matthew chapter 2 verse number 1 and verse number 2. Alright? Are you there? Amen. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? Take note, ang hinahanap po nila is what? King of the Jews. Alright? For we have seen his star in the east and are come to worship him. So, ikita po natin yan. And then, of course, sa pinakaginawa na po nila, nakita na nila sa verse number 11, mamaya babasahin din po natin. Let's go first to Luke chapter 2. So makita po natin ang pinakita po, ang hinahanap ng wise men is the King of the Jews. Sa Luke chapter 2,
All right, so Luke chapter 2, let's read verse number 8. Let's start from verse number 8. Are you there? Amen. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Verse 11, For unto you is born this day in the city of David a what? A Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with an angel a multitude of the heavenly hosts, praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you once again, O God, for these passages that we've read. And please, O God, continue to help us to understand once again one of the most important implications of the Christmas season to us as believers, as members of this church, O God. Please continue to give us your understanding so that we'll be able to understand it spiritually and apply the message spiritually, O God. And please don't allow Satan, O God, to hinder us from growing on this Sunday school lesson. Patuloy niyo pong gamitin niyo pong lingkod. I cannot do this without you, O God. Please continue to guide me, O God, and bless us all, O God, with our Sunday school lesson. All the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. All right, please be seated. All right, so again, dito po, sa ating pong pinag-uusapan mga kapatid, as I said, napaka-importante mga kapatid na maunawaan natin ang bagay po na ito. So dito po sa passage na binasa po natin, because we're following our time frame mga kapatid, dito po sa talata po na binasa po natin, sa binabasa po nating talata, ay nakita po natin dito sa dalawang passages po na ito, two personalities na parehas, alam naman natin lahat na both of them are looking for the Lord Jesus Christ. Amen. Parehas po nilang hinahanap ang Panginoong Hesukristo. But as you can see, even though both of them are looking for the Lord Jesus Christ, sa talata na binasa po natin, may mga certain addresses or sabihin na nating pangalan or pagkakakilanlan na tumutukoy sa Panginoong Hesukristo na siyang kanila pong ginamit para kilalanin ang Panginoong Hesukristo. You see, in the Bible, there's a lot of names na may nababasa po natin patungkol sa Panginoong Hesukristo. But since we're talking about these passages na binasa po natin, makikita po natin dito na dalawang pagkakakilanlan ang ginamit po nila. Alright? What is that? First, sabi po ng Bible, sa Matthew chapter 2, verse number 2, sabi ng Bible, Where is he that is born King of the Jews? So ang naghahanap po dito are the wise men from the east. You see? Sabi ng Biblia. So hinahanap nila dito yung King of the Jews. And the other one, the shepherds, they were looking for, it was announced to them na ang kanila pong pupuntahan at ang kanilang matatagpuan is who? The Savior, which is Christ the Lord. So makikita natin mga kapatid, na sa dalawa po na ito, dalawa ang pagkakakilanlang ibinigay sa Panginoon Hesukristo. What's the importance kung bakit ba doon sa isa King, yung sa isa Savior, parehas namang Panginoong Hesukristo yun? Bakit kailangan magkaiba pa? It's because of the reason, brethren, tandaan po natin, mamaya babanggitin ko rin po ito sa inyo, na tandaan po natin that the biggest issue and the main issue of the Christmas season is our salvation. You understand that? Amen. The main issue or the main issue of the Christmas season is our salvation. And in our salvation, brethren, muli ko lamang ipapaalala sa inyo na ang ating pong binabahagi na gospel is all about the Lord Jesus Christ, whom we should accept bilang as our Lord and Savior. Dalawa po palagi yan, mga kapatid. Even though sa atin po, kung nagsosoul winning po kayo, alam nyo po yan. Inuulit ko mga kapatid, pag nag-share tayo ng gospel, it has to be clear that we're not just
giving them the Savior, but we're also sharing them the Lord. Pinapaalala ko lang po mga kapatid, yan po ang tinuturo ng pastor po natin. Ang tinatanggap ay si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. I've already mentioned it before here, brethren, na marami pong tumatanggap sa tagapagligtas, pero hindi lahat ay gustong tanggapin si Kristo bilang Panginoon. You see? So kaya ko po ito dinadala sa bawat isa po sa atin because us, no? Of course, we have first-time visitors here, but of course, for the sake, sa atin, as members of this church, the greatest thing about Christmas season is once again to help us remember that the one whom we accepted is not just our Savior, but He is also our Lord. And with the implication of the authorship, or with the implication of the sovereignty ng Panginoong Jesucristo, kaya makikita po natin that on the Christmas season, on His birth, He was not just addressed as a Savior, but He was addressed as the King. Bakit mga kapatid? Kasi later on, He has to be accepted as the sovereign authority of life. Nakuha niyo po mga kapatid? Ibinabalik ko po ito at ikinukonekta muli natin sa kaligtasan. Because mga kapatid, if we're not going to connect this back on our salvation, darating sa punto po natin, hindi na tayo totoong masaya o hindi na tama yung saya na meron na tayo sa Christmas season. The joy that we have in this Christmas season is not anymore centered sa Panginoon. You know why? Because nawawala, nailalayo sa kaligtasan. Kaya nga sabi ko po sa inyo one of the greatest implications of the Christmas season to us as Christians, to once again remind us that the one who was born is not just the Savior, but also the King. Anong kinalaman po nun? Because you will connect it in the salvation, yung pinanganak na Kristo, yun yung tatanggapin ng tao bilang tagapagligtas at bilang Panginoon. Now, as members of this church, ano po ang pinakamabigat niya na implikasyon po sa atin? Makikita po natin dito na both of these two personalities, wise men and the shepherds, they both end up when the wise men found the king that was born, King of the Jews, when the shepherd found the Savior, both of them was convicted to worship. Inuulit ko mga kapatid, both of them was convicted to worship. You see, na kaya ko po yan ipinaparating sa atin mga kapatid because once again, the implications of the Christmas season is not only na maging maliwanag sa atin na yung connection niya sa ating kaligtasan, but most of all, dito natutulungan tayo ng Christmas season to once again recheck our center and object of worship. You see, patingnan niyo po, basahin natin ulit. Ito po yung sa Matthew chapter 2. Sabi dyan sa verse number 2, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star and are come to worship him. Drop down to verse number 10. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary and fell down and worshipped him. I've used this passage sa mga nakaraan po nating preaching, but this time ginagamit po natin ito para maliwanag po sa atin that when they saw the king, mga kapatid, nakita nila, when they were coming to the house, they saw the young child. Sino yung young child? Yung hinahanap nilang King of the Jews. So maliwanag sa kanila, na nakita nila at nasumpungan nila, ang Panginoong Jesucristo, He is the King of the Jews. Kaya nga, ang unang-unang ginawa nila, sabi ko po sa inyo kung maalala nyo, binanggit ko po ito before, na ang unang-unang ginawa nila is not actually to present their treasures. But what's the very first thing that they do na sinabi dito sa Biblia? They what? Fell down and worshipped Him. You see that? They fell down and worshipped Him. Who's the center? The wise men. Who's their center and object of worship? It's the King of the Jews. They are worshiping Him, and their sign of humility, yung kanilang pagpapatira pa mga kapatid, is their sign of humility to a sovereign authority. That's how they worship.
Kaya nga mga kapatid, dito ma-check po natin, every Christmas season ay napakaganda na nauulit palagi. Sabi ko nga sa inyo last time, di ba? Napakaganda na yung Christmas season nasa end of the year. Bakit po? Because at the end of the year, at least ayaw ng Diyos na tatapusin natin yung taon na palpak yung worship natin. Pinapaalala niya muli, Ops, hindi mo wino-worship lang yung tagapagligtas. Wino-worship mo ko na hari. The sovereign authority not of a country, but a sovereign authority of your life. You see that? Kaya ang ganda po nito mga kapatid eh. Kita niyo po, they fell down and worshiped Him. You see? So dito po muli makikita natin mga kapatid that when it comes to the object of worship as a Christian, as a believer, we really have to make it sure that our center and object of worship is the King. At yun yung tinatawag nating Lord. You see, tinanggap natin na Panginoon. Him being the sovereign authority of our life, we have to once again recheck our worship if it has humility on it. You see, alam niyo po maganda po dito, pinakita ng wise men na matututunan po natin sa kanilang worship. It always comes with humility. You see, at kung pagpapakumbaba ang pag-uusapan natin mga kapatid, we cannot deny the fact, the truth, na maraming pagkakataon sa buhay natin, we've been proud before God. We've been bragging, we've had our bragging rights sa Panginoon. You see, later on, mapag-uusapan po natin yan mga kapatid. Pero dito nga, sinasabi ko po sa inyo, tingnan nyo po, the center of their object of worship is the King. Kaya nga pinakita nila, pagpapakumbaba. Hindi pwedeng sabihin na mag-worship ka nang walang pagpapakumbaba. You see? Kaya nga most of the time, pag pinag-usapan po natin yung pagpapakumbaba, saan po tayo dadali niyan? Submission. Tandaan po natin mga kapatid, Him being the King, the Lord na tinanggap natin, Him being the sovereign authority of our life, we've got to fall down and worship Him. Of course, paano natin dinidisplay yung ating pagpapatira pa sa Panginoon? Hindi naman natin actual na ginagawa yung pagpapatira pa eh. Did we get the point, brethren? So paano natin dinidisplay yung humility? Through our submission. That's how we display our humility in our worship towards God. Submission ngayon saan? Yon, iisa-isain natin. Submission saan? Submission na sa salita ng Diyos. Are you still following? Amen. Sabi ko nga po sa inyo, it may sound basic for us, pero kung titingnan natin yung detalye ng submission natin sa Diyos, alam natin marami tayong tama. Alam natin yung katotohanan that there are things in this book right here that we fail to submit. Amen. Kasi nag-aaral po tayo dito, tinitingnan po natin yung ginagawa ng Christmas. Kaya sabi ko sa inyo, may ginagawa ang Christmas season sa buhay ng Kristiyano. This is not about just the events, mga kapatid. This is not just about the holidays. It's about our worship. It implies something when it comes to our worship. May pinaparating ang Christmas season pagdating sa ating pong pag-worship sa Diyos. You see, ano po yun? Checking our humility when we worship. Checking our obedience when we worship. You see, bakit? Makikita po natin yan. Tingnan niyo po. Paano sila nagpakita ng kanilang pagpapakumbaba at pag-worship sa Diyos? Ituloy natin. Sabi ng Bible, and fell down and worship Him, and when they had what? Opened. Eto na. Their treasures. Ito yung sinabi ko sa inyo noon na iisa-isahin natin. When they opened their treasures, they presented unto Him gifts. On their treasure. Kita sabi ko sa inyo, basta, hindi lang basta agad in-address ito na gifts. Ba't nilagyan ng salitang treasure? Because when you treasure something, it's very important to you. Kakaunawaan po ba tayo mga kapatid? At naalala niyo sinasabi sa book of Matthew rin, for where your treasure is, there will your heart be. Yun, napakaganda. Amen. Alam natin lahat. Sa makatuwid, kung yun ay tinuro sa mga sumusunod pa na chapters, no, after nitong event po na ito, pinakikita lang sa atin dito mga kapatid na itong mga wise men, yung kanilang tinitreasure na pinresent nilang gifts, ando dun yung puso nila. Ano na naman ang pinapakita sa atin ng Christmas season?
ano ang ibinigay natin ngayon sa Diyos na nandoon yung puso natin? Tahimik tayo bigla, no? Pag bigayan na ang usapan, no? Parang tumatahimik. Ano ba yan? Pag giving na ang usapan, tumatahimik ang madlang people, eh, no? Tumatahimik tayo. Bakit? Ano naman, ang buong akala, alam niyo po, mga kapatid, kagabi na, pinag-uusapan namin, maaaring iba rin sa inyo, marami na nakakita nito. Pasalamat tayo, nasa tamang simbahan tayo, mga kapatid. Wala tayo dun sa simbahan na pinapangalanan kung hindi nagta-tights. Shoutout kay Jupes. See, na kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, akalain nyo, merong mga ganun, baptism, pinag-uusapan natin, ha? Narinig nyo ba si pastor dito? May project sa taas, ha? Alam nyo ba? Hindi nyo narinig si pastor na ganun. You see, ang sinasabi ko lang, mga kapatid, ang itinuturo sa atin dito kasi is, even when we give, alam naman natin yan, narinig natin sa ating mahal na pastor ito Inuulit ko po sa atin. When we give, it's the fruit of our worship. It's an act of our worship. It's the evidence of our worship. You see, and when you give, kita natin to, anong pattern ng worship, ng giving in worship ng mga wise men? They give from their treasure. The gifts that they give is their treasure, are their treasures. You see? Kung yung ating binibigay sa Panginoon, i-check natin, yung bang binibigay natin sa Panginoon, matatawag na nating treasure. Amen. Are you still following? Amen. You see? Matatawag na ba nating treasure yung binibigay natin sa Panginoon? You see? Brethren, let me just remind you, we're not just talking about the financial giving. Your time na binibigay nyo sa Panginoon, can you say na yung oras na binibigay nyo sa Panginoon can be treasured? O baka mga tira-tirang oras na lang ninyo sa buong araw ang binibigay nyo sa Diyos? Are you still following? Amen. You see? Sabi nga ng mahal na pastor natin, even our very life, kung mismo yung buhay natin ay hindi natin maibigay sa Panginoon, we're not talking about the giving our we're not talking about giving our life as a full time. No. Hindi niyo na kailangan gawin yan, mga kapatid. Yung magpagamit ka sa Panginoon, sa nararapat na panahon at pagkakataon na meron ka. You see, binanggit ni Pastor yan dito, you don't have to be a full-time staff, you can be full-time for God. You see that? Na kaya ko po sinasabi yan sa pusa. Pag-aralan po natin yung konteksto because ito po yung ginagamit natin. Huwag lang tayong matuwa sa istorya. Ang mga nakasulat po sa Biblia ay may kahalagahan na dapat nating isagawa sa buhay po natin. This is not just a story para matuwa, para lang tayo nag-storytelling sa mga bata. No, hindi po ito kwentong pambata. In fact, this record in the Bible is really for those who can understand. At tayo po yun na nasa loob. Kaya nga po, tinan nyo po, nasa wise men pa lamang po tayo dito, mga kapatid. You see, how dito po in-emphasize, mga kapatid, yung kanilang ibinigay as their act of worship ay matatawag nilang what? Treasure. Sabi ng Bible, and when they had opened their treasures, they presented unto him what? Gifts. Ano ngayon yung mga gifts? Ito na. Ito na yung sinasabi natin. Gold, and frankincense, and what? And myrrh. You see, mga bagay na kung saan sinasabi, kaya nga nilagay pa ito dito eh. You see, kaya po ito inilagay dito, not for the reason na, pambira naman, alangan naman sir, magbigay kami ng ginto dyan. Para, di ba? Hindi naman natin ito sinasabi para kayo maghulog ng ginto ninyong alahas sa ating offering bag. No, hindi po yun ang sinasabi natin. Mas lalo lang pinagdidiinan dito ng Diyos kung ano ang ginawa ng mga wise men. At ito yung sinasabi nila na na treasure nila as gift. Gold, frankincense, and myrrh. Mga mahalagang bagay na pag inilagay mo sa possession ng mga Pilipino, nasa sanglaan to. Di ba? Ibig sabihin, hindi ito basta-bastang pakakawalan ng kahit na sinong tao. Bakit? Importante ito eh. Treasure ito.
Ginto, basta ba kayo? Sige nga po, sino sa inyo kung bumili ng ginto? Yung ginto, bibigay ko lang. Wala akong papang regalo eh. Ginto na lang. Di ba? Walang gaganyan sa atin. Bakit? These things are valuable and meant to be kept. You see? Pero anong ginawa nila? As their treasures, these things as their treasures, you see? As their treasures from the abundance of their heart, as their treasures, they what? They presented it as gifts. Napansin nyo ba mga kapatid? Itong maganda sa salita ng Diyos mga kapatid. Mabigat ang salita ng Diyos kung unawain natin ng tama. Huwag po nating basta-bastahin ito mga kapatid. Ang maganda sa salita ng Diyos, from treasure, bumagsak sa gifts. Ano pong ibig sabihin ko dito mga kapatid? Anyone can give gifts. But not all can present treasures. Are we still following? Amen. Anyone can give gifts. Kahit ngayon, pwede nyo kong bigyan ng regalo ngayon eh. Ay, biro lang yon. Ibig sabihin, lahat tayo pwede magbigay ng regalo sa isa't isa. Pero hindi lahat kaya magpresenta ng treasure. Ng isang bagay na tinitreasure ninyo. What's the point here? Nung nag-worship, nagpakita ang wise men ng kanilang pag-worship sa Diyos, in their form of giving, pinakita nila yung gaano sila kababa. Kung gaano nila ibinaba yung sarili nila. Ipinapakita sa atin dito mga kapatid, na kahit ano yung tinitreasure ng wise men, pagdating ng pagbibigay nila sa Diyos, tinuring lang nila yun na gifts. Treasure sa kanila, pero pagdating na sa Diyos, gifts lang yan. Anong makikita natin dito mga kapatid? Huwag nating pagkabigyang importansya at sabihin na natin na hindi mo maibigay-bigay kasi ano yung hindi mo maibigay-bigay sa Diyos? Bakit? Alam mo kasi napakahalaga sa akin ito. Tandaan natin, anumang bagay ang pinagmamalaki nating possession sa mundong ito, pagdating sa harap ng Diyos, barya lang yan. Maliwanag po ba yung pinag-uusapan natin? Minsan, nakala na sasabihin natin, minsan, pinaghirapan ko to, ginanto ko to kung paghihirap lang ang usapan natin mga kapatid, pag-usapan natin yung hirap, palagay ko naman mas mahirap yung ginawa ng Panginoon Jesucristo sa cross. Amen! Palagay ko naman walang magmamalaki sa atin dito na mas mahirap yung ginawa niyo sa ginawa ni Kristong pagbubuhat pa lang doon sa Golgota. Pagbubuhat pa lang ng kasalanan natin mabigat na You see, paano pa yung pagkapako? You see that? Na kaya ko lang po pinapakita sa inyo that even the wise men and the account of the wise men, ano po yung pinakita nila dito? Tingnan niyo po sabi ko sa inyo last time, these are the wise men. Mamaya ulitin ko po ulit sa inyo, babalikan natin itong mga talata na ito mamaya May iba na naman tayong pakikita po dito. Na ito po yung sinasabi ko lang po sa atin as part of our Sunday school lesson. Na ang Christmas season, pinakita dito ng wise men at on this season, their object and how they give importance to their object of worship is sino yun? King of the Jews. Sino yung King of the Jews? What does it imply? They are acknowledging Him as the sovereign authority. You see, as the one who has the sovereign authority. Ngayon mga kapatid, nilalagay natin sa atin, sino itong King of the Jews na to na tinanggap natin? Ang Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo. Lord implies the sovereign authority in our life. The authority of our life. So therefore, mga kapatid, sa kapanganakan niya pa lamang, ipinapakita na ng Biblia, this is how you should worship Him. Ngayong Christmas season, pinapaalala ulit sa atin, ganun ba tayo mag-worship sa Diyos? Yung humility ba natin? Paano na tayo nagsasubmit sa salita ng Diyos? That's an act of worship. You see, when we practice our giving to God as our act of worship, parehas ba rin sa kanila? You see? Alam niyo minsan mga kapatid, ang kagandahan sa salita ng Diyos, sabi ko nga po sa inyo, ang kagandahan ng salita ng Diyos, it always give us direct to the point kung ano yung talagang gustong i-check sa atin ng Diyos. Are you still following? Amen? Alright? Wise men po yan. Punta na po tayo sa shepherd. Kasi medyo pinapatahimik tayo ng wise men Punta na tayo sa shepherd. Let's go to the account of the shepherd. Sabi sa book of Luke chapter 2, verse number 9, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were what? Sore
afraid. And drop down to verse number 10. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So here, makikita natin, drop down to verse number 20. Or before we go to verse number 20, punta tayo sa verse number 16. Or 17, I'm sorry. And when they had seen it, no nakita na nila, when they had seen it, they made known abroad, saying which was told them concerning this child. Pinaliwanag ko po ito sa inyo last time. You see? And then in verse number 20, bumalik sila, and the shepherds returned glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, and it was told to them. Alam niyo po, magandang implikasyon po nito. Ito na po yung ginagawa nating Great Commission. Muli dito pinapaalala po sa atin that our act of worship is also one of our acts of worship sa Panginoon. This time, acts of worship to the Savior is what? By proclaiming Him as the Savior. Anong ginawa dito ng mga shepherds? Nung nakita nila, they proclaim Him. Di ba? Dinemonstrate ko po sa inyo to dito. Hindi nila nilaro si baby Jesus. They proclaimed Him. You see? Ano yun? When they had seen it, they made known abroad, mga kapatid. Abroad. Ano yun? The saying which was told them concerning this child. Anong sinabi ba sa kanila ng angel? Na yung ipinanganak, a seed of David is what? A Savior. So anong iasahan natin that they made known abroad to the people? A Savior. You see? And then after doing that, sabi ng Biblia, all, sa verse 18, all they that heard it wondered at those things. Hindi pa nila maunawaan. Bakit? It's because talaga hindi nila maunawaan. Messiah yung sinasabi nila. And one of the things na talagang kaya hindi nila binagyan ng importansya, ang nag-made known abroad is the shepherds. Sino ba yung mga shepherds? They're common people. Sabi ko nga po sa inyo. You see? Now the point here is this. One of their acts of worship is yung ginawa nilang pagproklama sa Savior na ipinanganak. And after they proclaimed that the Savior was born, they went back to God, glorifying and praising God. You see, ano po makikita natin dito mga kapatid? It implies that once again, this Christmas season implies once again to us as a church, how blessed we are na makikita natin mga kapatid na even yung iniwang trabaho ng Panginoong Jesucristo sa Kanya pong iglesia, kapanganakan pa lamang, ipinakita niya na yan yung dapat ninyong gawin if you really worship me as my Savior, as your Savior. You see, ang ganda mga kapatid, nasa kapanganakan pa lang makakakita na tayo ng commissioning. I mean, hindi ko sinasabi dito na kinommission sila, makikita na natin yung picture ng soul winning. Are you still following? Amen. You see, alam niyo po kung bakit ko po ito muling pinapaalala po sa atin mga kapatid? Because maraming beses na po tayong dumadaan sa Christmas season. Many times na dumadaan tayo sa Christmas season. Pero kung hindi po natin babalikan ang mga pundasyon po na ito and kung ano ang ginagawa sa atin ng Christmas season, napakadali lang ng dyablo. Sabi ko nga sa inyo, napakadali lang po ng dyablong isway around yung ating pong pananampalataya. At tingnan nyo po, usapan na lang sa pag-sway around ng pananampalataya. Ba't pagdating ng December, hirap na hirap ang tao na magbigay ng priority ang pagpunta sa simbahan. You see? Yung iba sabi nila, hindi, kaya talaga ako hindi nakapagsimba kanina umaga, nagsimbang gabi ako eh. Baptized na yun dito. Kaya hindi ako naka-attend brother sa simba natin kasi simbang gabi ako eh. Di ba? You see, pero kaya ko sinasabi yan sa bawat isa po sa atin para makita natin, this is what the Christmas season implies to us. Brethren, as members of this church, we have to keep ourselves in check pagdating sa Christmas season. And it's a great blessing, it's a great thing na nauunawaan natin in the light of God's Word kung ano ang ipinapadala sa atin at ipinapaalala at gustong gawin sa atin every time we are in this Christmas season. Amen! And sabi ko nga po sa inyo, this may seem normal to us, pero tingnan nyo po, marami pong, kung worship, doon na lang kanina sa worship ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid. Once again, when we are in this Christmas season, we are commemorating how the Bible is declaring
how the Lord Jesus Christ ought to be worshipped. How to be worshipped as what? As Savior and as King. Ngayon mga kapatid, siyasatin natin yung mga sarili natin. We're done. Ito muli, babalikan natin yung sarili po natin. Huwag nag-worship ba tayo sa Panginoon? Do we humble ourselves to Him as King? As the King of our lives? You see? Ito po sabi nga natin paano kaya kapag dumating yung presidente natin? Sino man? Kung sino man dumating na presidente, paano kaya tayo magbibigay ng pugay? Paano kaya tayo magbibigay ng respeto? Anong respeto kaya ipapakita natin? You see? Halimbawa lang na dumating po sa atin. Mayor na nga lang, nagkakandara pa na yung tao Makapagpa-selfie lang. Mayor pa lang yun. Yung ganyang mga attitudes na meron tayo sa mga kinikilalang tao, ganyan ba tayo sa Diyos? You have to keep that in check, brethren. We have to do that because pumapasok tayo linggo-linggo sa simbahan Papasok tayo ng linggo sa simbahan. Ang tanong, parehas ba tayo? Yung worship ba natin na ginagawa natin every time na tayo pumapasok sa auditorium, pupunta sa simbahan, the same thing kaya on how we admire people. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, this may sound basic. You see? This may sound basic, pero maraming pagkakataon, inuulit ko mga kapatid, maraming pagkakataon na I'm talking about the believers, Christians, who already get used to this. Kaya nga kahit sa loob ng auditorium, akala natin yung ginagawa natin is already a form of worship. You see? Namatay yung ilaw. Huwag tambayan sa dulo po. Alright? So, kasi sabi ko po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. It is very important. You see, napakahalaga niyan, mga kapatid. I-check po natin yung sarili natin sa bahay. Hindi tayo pinapunta dito ng Panginoon na hindi po tayo, na wala siyang plano sa atin sa umaga po na ito. Amen? Do you believe that? Amen? Hindi niya tayo pinapunta dito by accident. Pinapunta niya tayo dito because He knows what we need. And wala siyang pinipiling tao. Lahat tayo na nandito, kahit po ako na nagsasalita sa inyo, kailangan ko po ito, kailangan nating lahat. You see, why? Because Satan doesn't respect persons. And neither God, hindi niya tinuturo yung ganung bagay. Pag kailangan. You see that? Kaya yan yung pasalamatan natin mga kapatid, na at least every time may Christmas season, nauunawaan po natin kung ano ang dapat nating alalahanin. Amen! Kaya para sa amin pong mga bisita, inimbita po namin kayo dito ngayon, hindi dahil sa magpapasko. Hindi po nga namin kayo inimbita dito para lang sabihin na natin, uy, December, magsimba tayo. Hindi po. May purpose po ang Diyos kung bakit po kayo pinahintulutang makasama sa pananambahan sa umaga po na ito. Kasi dito po sa amin pong simbahan, para po sa aming mga bisita, as we are guided by our pastor, ay palagi niya po itinuturo dito para sa aming mga bisita that the church, the very important purpose of the church is to educate people kung paano magkaroon ng tamang pagkakilala sa Diyos at tamang pagrespeto sa salita ng Diyos. I believe we've learned something this morning. Amen. Let's all stand up please. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa pinagkaloob niyo po sa amin ng lesson, O God. Salamat, Panginoon, at muli in the light of your word, pinakita niyo po sa amin, Panginoon, through the wise men and through the shepherds, O God, na ang Christmas season, one of the implications of the Christmas season is for us to check, O God, our worship to you. Nawa, Panginoon, patuloy po kayong manguna sa aming kalagitnaan. Nawa, O Diyos, patuloy niyo po kaming biyayaan ng inyong pong pangunawa, ng inyong katalinuhan, para sa gano'n ang mga tinatanggap po namin ay maunawaan po namin, Panginoon. Maunawaan po namin ito spiritually and not emotionally, O God. Matanggap po namin ito intellectually and not carnally, O God. Maraming salamat at dinala niyo po kami sa loob ng inyong simbahan sa umaga po na ito. Dakila po kayo, O Diyos, sa buhay po namin. Patuloy po kayo manguna, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At huwag niyo nawa, Panginoon, pahintulutan ng dyablo makakilos, Panginoon, sa aming pananambahan. Ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay patuloy niyo po pangunahan sa aming kikilos, salita, sa lahat, Panginoon, ng aming gagawin sa pananambahan namin sa umaga po na ito. Muli, binabalik po namin ang papuri at pasalamat sa inyo. Ito po aming samot na langin sa matamis sa pangalan ni Jesus.